Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas, 585 AM. Philippine Standard Time, 1:02 sa hapon. Adlaw-adlaw, Lunes tubto Biyernes, pagdulong sang mga balita. Hitabo, issue kag concern, may kaangtanan sa katilingban, sa kaayuhan, pati na ang sa ikaayong lawas. Halin sa mga concern sa mga bata, sang mga lamharon, nagadinalaga kag nagasinultero, mga hamtong, professional man o mamumugon, mga tigulang, kabuhi kag paghimakas sang mga ginikanan para sa ila kabataan. Pag-ulikid sang panwa, pagtingob sang magkasimanwa, para sa ikaayo sang ila kahimtangan. Ini ang Balitang Sosyal. Mayong hapon Pilipinas, mayong hapon Western Visayas, mayong hapon syudad kag probinsya sang Iloilo. Good afternoon, isa mga biyan ka mainat nga hapon sa inyo nga tanan. Mga biyan adlaw kita subong sang Huwebes, Mayo 14 tuig 2026. Welcome sa aton nga pagpangalaga diri sa programa Balita Sosyal. Sa kinaandan mga biyan, mag-auto na kita tubtub 1:55 subong nga hapon kag akong inyo alagad Marian Grace Ereniata. Kapareho mga abiyano sang nagkalatabo kag gabi sa Senate, mainit-init man mga abyan diri sa aton sa Iloilo City. Bangod ginalauman mga abiyano ang forecasted naton nga heat index subong nga Huwebes. Yara sa more than 40 degrees Celsius. Ganino sa aton nga mga kauturano, mga market vendors naton nga nagapamati subong nga hapon sa aton nga mga traffic aids dira, sa aton nga mga construction workers, sa aton nga mga security guards kag syempre no sa ibang paginaton nga mga mamumugon. Sabay pa no nga mag-take ka mo from time to time no sang inyong break, mag-inom gid sang tubig para malikawan naton ining epekto no sang mainit nga panahon. Anyway mga biyan, sa aton nga pagpangalagad subong nga Huwebes, pila sa aton nga mga topiko nga pagapat paton sa aton nga pagpangalagad, amo mga biyan no ang kahandaan sang aton man yang delegation, ang Western Visayas Regional Athletic Association Delegation for our 2026 palarong pambansa. Iwaton mga abeno ang aton nga palarong pambansa on May 24 to 31 dito no sa Agusan del Sur. Ibaloon nato no ang mga preparations. Iti last time ginhiwat mga abeno nga pre-departure orientation. How ready na bala no ang aton nga mga athletes, ang aton nga mga coach, assistant coach no kag bug-os naton nga delegation coming here from Western Visayas.
Istoryahan taman mga biyan ining pagpalabot no or pagpreposisyon sa mga family food pack dito no sa isa ka barangay sa Isla Gigantes sa Banwa San Carles agod nga mapasiguro no ang madasig nga pagresponde o kung paghatag sang assistance in case no nga may magluntad nga kalamidad. Storyahan taman subong mga biyan nga adlaw no ang nangin pahayag diri sang aton man yang presidente regarding no sa mga nagkalatabo kagabi didto sa Senate. Ano bala diri no ang pahayag ya sang aton nga presidente no sa siniman nga kinagamo. We know no malawig-lawig ini nga gabi kahapon for us Filipino ang pagtutok naton mga biyan bago nga ti miara no sang mga naglinupok didto no nga nabatian sa aton nga Senate. And kudos no sa mga journalist naton nga yara didto no nga despite no sa sini nga insidente ginuna sa gihapon no ang paghatag sang information para sa aton man nga publiko. Anyway mga biyan, yari na no sa aton nga piyak nga linya ang aton nga connection with UST Pag-asa Iloilo Hibaloon naton kung ano ba no ang pinaka-latest nga lakat sang panahon and at the same time ang pila diri no sa mga advice sang aton man nga Pag-asa Iloilo sa sinino amidst no sa mainit nga panahon. Radyo Pilipinas. Sa atong piyak nga linya si Ma'am Lenore Silvestre sa DOST Pag-asa Iloilo. Ma'am Lenore, good afternoon. Hi, hello, good afternoon. Muna yung ating latest weather update para sa karon nga adlaw sang Webes, May 14, 2026. So as of 8 a.m. kaganang aga, ang ginamonitor natin nga LPA nga yara sa sulod sang aton nga Philippine Area of Responsibility ay gina-estimate natin base sa mga available nga data nga ang iyang lokasyon ay may kalayon 930 km east of southeastern Luzon. Ang ini nga LPA ay unlikely man ni siya nga mag-redevelop into tropical depression o kon bagyo kag may posibilidad nga magatunaw o magalusaw man ini in the next coming days. And then dire naman sa Western Visayas, generally fair weather kita, pero wala man natong ginadula ang mga posibilidad sa mga isolated mga pag-ulan, pangalat kag panago of tugas, mga localized thunderstorms. Mahina tubtob makasarangan naman ang hangin naton nga magahalin sa direksyon northeast to north, nga magadala sang makanay tubtob makasaran nga pagbalod sang aton kadagatan. Forecast temperature natin generally nasa 26 to 36 degrees Celsius. Forecast maximum heat index natin para sa karon ni adlaw ay posible magalabot 44 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutla kag ginang alas 5:28 kag ginang aga kag magatunod ini alas 6:04 karon sa hapon. Kag muna ang aton latest weather update. Halin diri sa may Iloilo Tapler Radio Station. Ako si Lenore Silvestre. Madamo gid nga salamat. Yes. Ma'am Lenore, ining LPA non that you have mentioned earlier no nga unlikely nga mangina or mag-develop sa isa ka bagyo, amo ini siya ang last time nga si Bagyong Kaloy. Yes, ma'am. Amo na last time si Bagyong Kaloy, ma'am. Yes. So, do karon ang LPA na lang siya. Kag possible in the next few days ay magalusaw man ining LPA. May ara pa kita nga weather disturbance or any no nga LPA nga ginabantayan sa GUA, Ma'am Lenore, sa Philippine Area of Responsibility? Well, aside from LPA sa sulod sang PAR, wala naman na kita may gina-monitor pang weather disturbance sa GUA sang ating nga PAR, ma'am. Yun. Ang aton nga 44, how about ma'am no, ang aton nga 44 degrees Celsius nga forecasted nga heat index subong nga Webes nalabot na bala naton ini Ma'am Lenore? Well, sa Dokaran ang pinakamataas natin nga na-record nga heat index dere sa station ay nasa 42 degrees Celsius. So, nakuha natin na, or na-record natin na ang heat index nga na sa kaginang alas 11 kag alas 12 sa Udto, ma'am. Then, posible pa man nga magasaka pa man ang heat index natin karon mag alas 2 or alas 3. Yes. Ma'am, amo ini siya so far, if ever, no, ang malabot naton nga 44 degrees Celsius, amo ini siya so far ang pinakamataas nga na-record natin for this month of May.
Yes, ma'am. Amo na yung pinakamataas pala natin nga na-record sa buong bulan, ma'am. Ang 44 degrees Celsius. Yes. Ma'am Lenore, do sunod-sunod no ang aton nga pag-record no sang more than 40 degrees Celsius nga heat index diri sa aton sa Iloilo. Any advice sa aton nga mga tagpalamiting no, especially those nga ti luyag pa nga magingagaw no sa siniman nga break nila antes ang aton nga pagbukas ng klase? Yes, ma'am. Ang ano lang kita, magsuksok lang kita sa mga presko nga bayo. Likawan natin magsuksok sa mga dark-colored nga mga bayo kay gatrap na ang init. So, dugangan pagod nga init, mabatsagan natin kumamo na ang mga bayo nga nasuksok natin. Then, magdala lang kita sa mga panangga sa init, magdala sang payong or sombrero or kalo. Kung in case man nga magwa kita o maglagaw, kag lang man, pagod, stay hydrated lagid kita. Mag-inom kita sa madamang nga tubig. Yun. With this, Ma'am Lenore, madamo gid nga salamat kag saliwat. Maayong hapon sa imo, ma'am. Welcome, ma'am. Kag mayong udto sa inyo sa lawat. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. There you have it mga biyan, si Ma'am Lenore Silvestres ang DOST Pag-asa Iloilo sa pagdulong sa aton sa pinaka-latest nga weather update. Yun na, sa mga kauturan natin dira nga ti mahingagaw pa no sang lagaw subong nga ti break antes ang aton nga pagbukas sang klase. Check gid ninyo no ang aton nga forecasted heat index, and for those naman yan no nga ti ara lang sa ila panimalay, make sure gid nga kung magwa ka mo magdala ka mo sang protection kontra init. Ready gid always no ang inyo nga payong dira. Kag magdala syempre no sang inyo nga tubig. Subong nga panahon no, dapat hydrated kita, nagainom kita sang tubig nato. Nagapahuway kita no, especially sang peak sang kainit no. So ang ato nga na record nga heat index so far pa lang no, 42 degrees Celsius recorded no 11 to 12 or 11 a.m. to 12 noon. And may chance pa no, according kay Ma'am Lenore, kiti ang forecasted naton yara sa 44 degrees Celsius. So lauma naton nga posible pagid no, mataas pagid karon no till 3 p.m. ang iniman nga heat index. Philippine Standard Time, launa 14 sa hapon. As mentioned mga biyan earlier, ang aton mga biyan nung Department of Social Welfare and Development Field Office 6, may ara mga biyan nga game proposition nga more than or exactly 1,000 no nga family food packs sa isa mga biyan ka barangay dira sa Carles, Iloilo iniya no, para nga mapasiguro nato nga kung in case no may ara sa mga kalamidad nga or emergency no nga magluntad, particularly dira sa Barangay Gabi, Isla Higantes, madasig na lang no ang pagpalabot sa family food packs. So for example no, may ara abi sang bagyo, so instead nga makuha pa no sang family food packs sa Banwa sang Carles, manami kiti mi ara na mismo dira sa ilang barangay. Baga kung evacuate man sila, at least mi ihatag da yun nga family food packs nga pwede makao. Hari ba na mga bino, pamatian naton si Regional Director Joselito Estember sa siniman no nga panguna niya sa pagdala sang sini nga mga family food packs. Halin pa ini mga bino sa Visayas Cluster sa DSWD sa Cebu. Ang aton nga mga family food packs nga amo ini ang gindala dira sa Banwas ang Carles. So aside mga abeno sa tinutuyo naton nga paghatag or pagpreposisyon sang aton no nga mga family food packs dira sa isa ka barangay sa Carles, may ara mga abeno nga mga howlers amo ini sila ang mga nagbulig dala no halin sa
sakayang pandagat pakadto sa barangay o sa diin gin proposition or ginbutang ini mga family food packs. So sila nga mga nagbulig naka-avail man sang cash for work. So kumbaga hindi lang ang pag-ready no sa calamities or emergencies, but we also provided help or assistance no pinaagi sa aton nga cash for work program sang DSWD. For the information no sang aton nga mga tagpalamati ang aton mga biyan nga DSWD, may ara ini sila nga mga preposition sites. Hindi lang actually concentrated no sa mga regional warehouse naton ang pagpahamtang sa mga family food packs naton, pero gina-preposition ini sa mga lugar parang easily madasig ang palabot sambo. Hari mga biyan pamatian naton si RD Joselito Estember, ang Regional Director sa DSWD6 sa Siliman nga pag-preposition sang 1,000 family food packs sa isa ka barangay sa Banwa, San Carles, Iloilo. Q. Nakarating na po ang ating 1,000 family food pack para po sa repositioning dito po sa Barangay Gabi sa Isla ng Gigantes sa Carles, Iloilo. Ito pong ating isinagawang prepositioning ay bahagi ng instruction ng ating Pangulo at po ang ating Secretary Rex Gatchalian, na dapat ma-secure at ma-ensure na lahat po ng mga isolated areas magkakaroon na ng preposition para sa oras ng sakuna yung ating mga kababayan, yung ating mga beneficiary na biktima ng ating kalamidad ay magkaroon na within a minute o an hour na response mula sa ating gobyerno. Kaya first time ito sa lahat ng mga kapuluan natin na mayroon tayong family food pack sa ating mga isolated areas. Kaya kami nagpapasalamat una sa ating Philippine Coast Guard na naghatid dito mula sa Cebu, sa BDRC natin, at the same time dito sa ating local government unit kay Mayor Betita, and sa ating local official sa barangay po natin, kasi medyo malayo itong lugar na ito, no? Almost 3 to 4 hours na biyahe mula sa mainland. So kami lahat po mula sa DSWD Field Offices, nagpapasalamat sa lahat ng tumulong na ma-materialize itong ating prepositioning o family food pack sa ating barangay dito sa Barangay Gabi. So there you have it mga biyan, si RD Joselito Estember sang DSWD6 sa siniman nung pagdalaan naton sang family food packs sa isa ka malayo no nga barangay dira sa Banwa, San Carles. So particularly ini no ang Barangay Gabi, Isla Gigantes. So according sa iya, this is part no sang Mando President Ferdinand R. Marcos Jr. kag ni DSWD Secretary Rex Gatchalian nga siguraduhon no nga sa pagluntad sang insidente within an hour no mahatagan gilayon ang mga affected naton nga mga families, especially no ang mapa-evacuate naton nga mga pamilya. So gin-transport ini halino sa Visayas Disaster Response Center sa Cebu sa bulig manos ang aton nga Philippine Coast Guard. And may ara makita ginhatag no nga 300 ka family food packs sa aton nga mga hauler bilang kabahin ini no sang food for work program sang DSWD. Anyway mga biyano, congratulations gali sa bag-o naton nga appointed nga Assistant Regional Director o kon ARD for Administrator or Administration, ang anay nato no nga 4-piece Division Chief sa nga DSWD6 nga si Ma'am Belen Piad Gibusion. So gin-appoint ini no or nagpanumpa si Ma'am Belen Gibusion kay DSWD Secretary Rex Gatchalian sining karon lang sa Quezon City. O pwede rin no ang iban man nga gin-appoint o kon newly promoted naton nga mga personnel sa DSWD nga nagpanumpa kay Secretary Rex Gatchalian. So si Ma'am Beleno kaina no sa aton nga nagpamangkot man sa iya no before siya gin-appoint bilang ARDA o kon Assistant Regional Director for Administrator or Administration, nagpangalagan ini siya bilang Division Chief sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program sa Region 6.
for nearly 8 years. So halin ini siya June 29, 2018 na nagpangalagad bilang Division Chief. So once again, congratulations no kay Mama Belen Giboson, ang aton bagong Assistant Regional Director for Administration. Philippine Standard Time, launa 22 sa hapon, mga binantes natin makaupod no ang aton nga Regional Information Officer sa Department of Education Region 6, si Sir Hernani Escolar Jr. Ako nga maghatag sa aton no sang update sang preparations naton, and at the same time no, sang ilaman pagpadulong dito sa Agusan del Sur for our 2026 palarong pambansa. Ibaluon naton mga beno ang isa ka preparations naman sang isa ka SDO diri sa aton no, sa Western Visayas, particularly ang SDO Antique. Madamo-damo mga beno nga players ang magapadulong no sa Agusan del Sur. Last time mga beno sa interview naton with Schools Division Superintendent Dr. Ernesto Subilan Jr. Gimpahayag niya mga abyan nga may ara sang mga SDO nga nag-champion sa isa ka game, team game no, pero miging kuha ini sila nga mga players halin sa SDO Antique. Kiti we want to send no sang aton nga mga players dito sa palarong pambansa nga hindi lang concentrated kumbaga sa isa ka SDO. We know no nga we have so many potential nga mga, or may mga athletes kita nga with so many potential, but because no nga during WIVRAA or regional meet wala sila nangin mapinalaron. It's good to hear nga ti may ara no nga ginakuha coming from other nga mga SDO naton, ang mga nag-champion naton, especially no sa mga team games naton. So, baloon natin mga biyan ang update, especially sa pondo sang aton nga delegates coming from SDO Antique para sa palarong pambansa. Agud magdulong sang detalye sa sini nga balita ang aton nga Antique Beat Reporter Hope Torrechante. Radyo Pilipinas, report. Hopi, maayong hapon. Yes, yan, maayong hapon, no, sa mga tagpalamati sang balita sosyal. So, nagpaina sang masobra 8 million pesos ang Antique Provincial Government para gamiton, no, sang delegasyon sang probinsya sa palarong pambansa sa Agusan del Sur, no, sa Mayo 24, tubtob Mayo 31, sini nga tuig 2026. So sunod no sa Kapitolyo Provincial yara sa 8,581,000 ang kabilugan nga pondo para sa pagpasakop no sang Antique sa National Games pinaagi sa Special Education Fund yan o kon SEF. So ano bala no ang nagabug-o sa sining masobra 8.5 million nga pondo no, ang 3,150,000 yan para ina sa transportation allowance. Masobra 1.3 million naman para sa training, 1.2 million bilang travel allowance, 720,000 pesos sa van rentals, kasi madamo-damo sila yan eh. And masobra 600,000 naman no sa participation kag food allowance, masobra 600,000 man no sa parade shoes kag socks allowance, kay tibalan naton nga part no ang uniform sa mga identity sa mga probinsya yan. So importante nga ti ma-showcase Manila nga daw ano gid sila no, well pampered no sang provincial government. And aside no sa shoes allowance, may 370,000 sa parade uniform no allowance, kiti sa imbukada no sang palarong pambansa may parada eh. And 290,000 sa sports supplies, 155,000 para sa playing uniform,
and 124,800 bilang incentives yan sa aton nga mga atleta. So amo na no ang nagabug-o sa more or less 1.5 million no nga ginpain nga pondo sa idalom sa Special Education Fund sa provincial government. So yan 105 delegates no masobra isa ka gatos ka delegado no ang probinsya sang Antique para sa palarong pambansa sa Agusan del Sur no. Amo na ang sa Department of Education Schools Division of Antique. So lakip sa mga delegation ni iniyan 31 athletes ang qualified para sa palarong pambansa no sa gymnastics, badminton, billiard, dance sport, boxing, no? Swimming, tennis, taekwondo, athletics, archery, kag chess. So amo na no ang nagabugos sang delegates no sang or rather sang Antique province. Of course may mga chaperones pa na sila yan no. So part man sa gihapon sila sa budget no sang Iloilo provincial government. So suno gani no kay Governor Paulo Javier bilang chair no sang provincial school board, of course ang province of Antique nga gusto nila no nga ma-represent sang maayo sang mga atleta ang ilaman nga probinsya dito no sa Agusan del Sur. So siling gani man no ni Sir Servillon no nga ang provincial government ang suporta sa provincial government no na nangin instrumental sa preparation no sang delegates para sa national games. Kailain gid ya ang motivation yan kung ang imong province no suportado ang mga atleta, kumbaga mas nami no ang feeling sa aton nga mga atleta, so ma-translate man ina sa ilang performance once ara na sila no sa competition. So hopefully mabatsyagan sa mga athletes nga well supported sila and mangin manami no ang ilang play sa palarong pambansa. So siling pa ni Sir Servillon in terms of preparation wala sang problema kay very supportive no. So sa iya supportive ang office ni Governor Paulo Javier kag smooth sailing ang pag-process sa provincial capital. Kumbaga wala sa mga balakid yan ano. Wala kami mabatian nga pagpanumboy. Oo, kahit ito may nag-trending sina no. Pero sa bahin sang Antique smooth no ang ilang transaction sa Antique Provincial Capital. Kag dira nabatsyagan sang ilang SDS no. And hopefully mabatsyagan man sa mga atleta kay sila gid niya ang masambuwa on the ground sila gid ni ang depende sa ila performance magadala sang pride no sa province of Antique. But you know yan win or lose no para sa aton nga mga atleta no pride na nga daan sila sang ila probinsya. Yes, correct ina no. Kag I think hopi no manami nga ginasuportara no sang aton nga mga local government units ining kabataan naton hunos hopi no base sila pa ini ang makakuha sang gold medals no sa aton nga palarong pambansa and sa mga international naton nga mga competition. So it's better no nga sa aton nga LGU no to motivate, to support sang aton nga mga estudyante instead no nga ipabati sa ila ang mga malaing nga tinaga just because nga wala sila nagdaog sa isa ka kompetisyon. Kag kung madumduman no yan ang gobernador sang province of Antique nagatag ini siya incentive sa mga trail athletes trail athletes. So much more no aton nga mga student athletes nga mag-compete no on a national level no palarong pambansa. That's the highest yan no para sa aton nga mga student athletes no. So guaranteed ang ilang incentives kay
part no sang napain ang incentives para sa aton nga mga atleta. Yes, marami pa gid na hope kung i-release no ang ilang nga allowance prior no days before balas ang ilang nga pagpadulong no sa Agusan del Sur para nga basi may mga balaklon pa sila nga mga gamit ang ila dira no nga mga galamiton for example personal na gamit ang mga habon nila, mga shampoo nila, at least makapamakal sila kag motivated sila nga ay ang amon nga LGU, ang amon nga probinsya ginasuportaran kami, wala kami ginapabayan kiti hambay kanini mo halin sa sapatos hope nakita naton ang antike isa man ini sa libraan naton nagaano gid ini sila naga-unite nag-grab gid ang color sang SDO antike. Correct. Nakita natin dito si Governor Paulo Javier at si Vice Governor Reyes no nga nagsuporta sa mga atleta. So subong silinganin ni Gov no as much as possible gamay lang ang ma-shell out sa aton nga mga students no. Kay ti nagabulig no ang Department of Education nagabuligay kaupod no ang Antique Provincial Government. So yan sa Sunday na sila malakat no. Sa May 17 para sa Agusan del Sur Agusan del Sur palarong pambansa. So subong training pa sila and sa May 17 larga na ang aton nga mga atleta. So kabay pa no maghahatag sila sang bulawan or medalya no para sa Western Visayas kay for sure gina-aim sang region man no nga madala sa as much as possible sa top 3 yan sang palarong pambansa. Yun. Madamo nga salamat Hopi. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. There you have it mga biyan, Hope Perachante sa pagdulong sa ato no sa siniman nga balita nga grabe all out support ang ato nga LGU Antique kag syempre SDO Antique for our student athletes, mga chaperons naton, mga assistant coach and coaches naton nga delegates no for our palarong pambansa 2026. Amo na iya ang nami supported. Hindi nga makabati ka pa sang istorya antes no or pagkatapos ang isa ka kompetisyon. I think no ang aton nga kabataan, they need motivation, they need support. May mga kilala ko yung mga abyano nga just because nga wala sang suporta sa ila, kiti wala man ang mga ginikanan, pila ini sa ila wala na naga-compete no sa mga national competition or even international competition because nga wala sang suporta. So kung kita no diri sa Western Visayas, if we want to see ang mga student athletes naton nga naga-excel, nga ginakuha no sang mga nanuhay-tuhay man nga mga universities or even to compete abroad, kinahanglan mga abyan ang suporta naton, kinahanglan ang suporta sang aton nga mga LGU. That alone no ang paghambal nimo nga ay halin ini siya sa Antique, halin ini siya sa Iloilo, that is already dungog na para sa aton diri sa Western Visayas. So kung kita diri sa LGU kung wala pa kita no sa mga programs to support our kids, our student athletes, maybe it's time for us na mag-ubra na sa mga programa. Win or lose man dayon, kabay pa no nga hindi naton pag ipabati diri ang mga hindi manami nga tinaga nga maka-discourage sa aton nga mga student athletes. And kudos man no, sa mga ginikanan nga naga-defend no sang ila kabataan. Di mi naglagaw no, bagay ni Hope mi naglagaw sa social media nga iniman nga isa ka video. And kita no nakakita man sang sinino nga video pag nakita naton ang mga comment. Kudos sa mga nanay nga ginapakigbato ang ila kabataan. Kabay pa nga kita nga mga lideres naton dira. Kabay pa no nga suportahan gid naton. After all, gina-represent sang sini nga kabataan
kita diri sa Western Visayas. I think this is the first time nga makita naton if ever ha ang pagsambuwa sang Western Visayas and Negros Island region with the creation no sang aton nga NIR. This year mga abyano, wala na kita athletes coming from Negros, Occidental and Bacolod City and other SDOs naton nga naghampang sa regional meet mahon nga ti separate na sila nga region or nag-separate na sila nga region. So lantawon naton mga abyan kung ma-maintain bala no sang aton nga wivraa ang standing no sa palarong pambansa. Kagi last time nga nag first place ini, jutika na lang gid sa NCR. Pero balaan naton mga abyan no kung ano man ang sakripisyo ang pag-train sang aton nga mga kabataan. Naka first runner up kita diri no. And after nag second place kita. And last year second place kita. Hopefully no ma-maintain naton mga abyan no masulod kita sa top 3 but more than the placements sang aton nga mga student athletes. We are proud no sa sininga kabataan. Humakon mo halin sa eskwelahan, sa division, sa regional meet, nagdaog ka. Ano kadako nga dungog na ina? Pero while kita no diri sa Radyo Pilipinas Iloilo naga-support gid sa aton nga mga estudyante. Philippines Standard Time, 1:37 sa hapon, mga abyan, quick break lang kita and then sa aton nga pagbalik, makaupo na nato ng aton nga Regional Information Officer sa Department of Education Region 6. Ibaluon naton ang preparations for our palarong pangbansa no nga last time maghiwat kita sang pre-departure orientation. Mga abyan, magabalik ang programa Balita Sosyal. A whisper in the breeze, it calls our name. Across the seas, we are the same. Through tides that rise, through storms that wane, we sail as one beneath the sun. One vision, one ocean, together in motion. We rise, we shine, we reach for the sky. One heart, one dream, through the waters we gleam. As young, we are one till the end of time. The stars above, they light our way from golden dawns to dusky grays. We weave the threads of hope today. With every shore, we dream for more. One vision, one ocean, together in motion. We rise, we shine, we reach for the sky. One heart, one
Philippines Standard Time, 1:41 sa hapon. Sa gihapon mga biyan, nagapamatika mo sa programa Balita Sosyal. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Mga biyan, as mentioned earlier, subong nga hapon, magakuha kita no sang update halin sa atong nga Department of Education Region 6, ibaloon naton mga biyan no, ang preparations for our palarong pambansa kiti mag-umpisa ini no on May 24 kag magalawig until May 31. Kamusta ho naton ang preparations kag last time no, naghiwat kita sang pre-departure orientation sa aton man nga Wivraa delegates. Agud magdulong mga biyan sa sininga impormasyon ang aton nga Regional Information Officer sa DepEd 6 si Sir Hernani Escolar Jr. Sir Hernani, good afternoon sa imo and welcome sa Radyo Pilipinas Iloilo. Yan, sa ngalan sini ni DepEd Region 6 Regional Director Cristito Eco, katami kita sa isa sini kamayo nga hapon sa tanan. Yes. Sir Hernani, malapit na lang no ang aton man nga paghiwat or ang aton nga palarong pambansa 2026 sa Agusan del Sur. How ready na kita, Sir Hernani, no kag saan bala kita no magapadulong didto man sa Agusan del Sur? Ready na gid no ang aton sini nga mga athletes nga maga-participate sa palarong pambansa sa may Agusan del Sur. And currently no as ang tinalikdan sini nga May 12 nagiwat na kita no sa pre-departure orientation sa aton sini nga mga delegation members. May mga ginpang share kita no nga mga information o po sa aton sini nga mga division sports officers, sa aton sini nga mga coaches, head coaches, and subong man no, iba nga members ang aton sini nga technical working groups. Good sini nga ma-ensure nato nga maging smooth ang aton sini nga participation sa palarong pambansa 2026. So based on our schedule, tomorrow May 15 maga-depart no ang aton sini nga delegation sa may Port San Pedro sa gabi. Sir, mga pila galit tanan ang aton nga delegation coming from Region 6? Based on the information kag sa data natin from the Regional Sports Officer Sir Leonereco Baredo, we are 1,023 no nga maga-participate dito sa may bahin sinino sang Agusan del Sur. This is the entire Wivraa team. So 630 diri ang athletes, 94 ang coaches, 21 ang assistant coaches, 47 ang chaperones, 20 ang maka-participate sa demo sports, 207 ang atong siningan non-officiating officials and TWG members, and may apat kita naka-members ang atong siningan management committee. Sir, may ara kita mga nag-signify na nga mga leaders coming here from Western Visayas nga mag-upo dito sa opening naton? Actually, may mga rakitan na nabatong sining information that there will be mayors, but I don't have the list right now. No, they have directly communicated no with the Agusan del Sur government, LGU particularly. But mabala na natin no kung ma-finalize na gid ang list no, maybe siguro a week before sa aton sining opening program. Yes. Sir, klaruhon naton ha, wala sang gasto diri ang aton nga mga delegates, especially ang mga student athletes naton for this palarong pambansa. Gin-shoulder no sang DepEd Region 6 ang uniform, at the same time ang transport kagang food no sa atong sini nga mga atleta. Ang wala lang ton gina-provide no kay we don't have the resources kag hindi siya kag wala kita sang legal basis is the allowances. But we are thankful ma'am Grace no nga tiining allowances nga iniya particularly sa atong sini nga mga athletes gid gahalin ini siya sa atong sini nga mga LGUs, particularly ang mga mayors sa gitang gahatag sini no, and we are happy with that no nga we have a strong partnership with our local chief executives. That's why nung kada LGU nga may mga athlete nga magkanto dito no sa isa sa national event, particularly palarong pambansa, may mga allowances sini sila nung nga gina-provide gid sa ila sini nga mga atleta. We are thankful with that no kay it will boost the morale sa atong sini nga mga atleta. Yun. Sir, ano ang target naton nga placement for our palarong pambansa? Target naton gidya ultimately amo ginayang aton nga handom no is the rank number 1. If not a notch higher, which is rank number 2, or ma-maintain nato no ang aton sining estado, which is rank number 3. Pero sir, will there be kumbaga no may ara bala kita nga may ara kita nga fear or whatsoever man dira nga mabatsagan kiti considering nga this is the first time nga wala sa aton diri or hindi naton upod ang aton man nga negros occidental nga delegation?
Actually, excitement, no? Excitement ang natin yun, na-feel natin niya because we know, no? And we believe sa kakayahan sa atong nga mga atleta, halin diri sa Panay kag Gimaras. We know that they can bring home the bacon, but silingon, madamo ini sa medalya nga madala pauli, particularly no gold medals gid kay mo ginang aton sini nga target no nga mapadamo gid naton because we are palarong pabansa, and also ang aton sini nga iban pagid sini nga mga regional sporting events ang nagasunod no sa Olympic medal tally. So ang gina naton bisan magdamo pa medalya mo kung gamay ang imo nga gold, it will not somehow help the standing of that delegation. So ang aton yung andong diri is more gold medals no for this year's palarong pambansa. And kung tanong sini naton, our athletes here can really compete no with that of other region. Kung tanong mo ganin sini ma'am yan, way back, I think if my memory serves me right, there were 2 palarong pambansa prior COVID nga nakaseparate no ang atong sini nga mga friends from the Negros Island. Kay I think it was an executive order that time nga nag-prevail nga nag-separate sang NIR, but it didn't affect no the standing of the region sa palarong pambansa. So we know that our athletes here no in the region can really compete, and they can really provide more gold medals for this year's palarong pambansa. Yes. Sir, sa aton yang mataas no nga hit index man, may ara kita nga any advice sa aton nga mga student athletes no payo sa ilang pagpadulong dito sa Agusan del Sur, may mga pagsulundan bala kita nga i-implement? Actually, nga aton siniya nga medical officers, they are on standby gid na ginamonitor gid sa sitwasyon sa aton sini nga mga atleta. Sa level subong sa aton sini nga mga divisions, may mga medical officers kita nga naga-check man sa status sa aton athletes, especially right now nga tama kinit ang panahon. So the coaches know no kung ano sini ang nagakadapat nga obrahon, agud sini nga hindi mag-suffer no sang heat exhaustion ang atong sini nga mga atleta. That's why kung kisa may makita-kita nga mga athletes nga train as early morning, samtang medyo rise pa lang ang adlaw, or during sunrise time nung hindi pa masakit, or sa gabi na kung sila ka patunod ng adlaw kag maayo na ang aton sini nga temperatura, or somehow hindi nagitama ka init. And once nga maghalin kita dere tomorrow no, ang aton sini nga delegation, once nga maghalin na dere sa bahin sini sang Iloilo, activated na gid no ang aton sini nga medical team, but siningon maga-monitor ini sila, maga-standby sila 24/7 sa aton sini nga mga athletes, sagud i-check no nga wala sang may mabatsyag sang line sang pamatsyag, wala sang may ginaiubo or may nasipon, kung mayara giman kapalayo lang. But if ever that there will be mayara man kita no sang protocols ng pag-obrahon dara, ang aton sini nga mga medical officers agud sini nga ma-ensure nga mangin okay ang ina nga bata. Ang atong gina-remind gid no sa atong sini nga regional director right now is not ang gina-remind gid no is not to really aim for that medal right now no, but what he wants is the safety sa aton sini nga mga kabataan. Amo nang aton nga focus right now. Once nga ma-convene na naton ng mga kabataan for the departure, ang aton focus hindi ang paghampang, but rather ang pag-protect sini sa ila from Port of Iloilo until Agusan. And then once nga dito na sila, proteksyonan sila sa gihapon naton, and then kung once nga magampang na sila, then that's the time no nga mag-aim na gid kita sang medal. Safety first gid amo gina-remind na sa aton sini nga regional director. Ano man lang naton no ang pag-intra sa hampang kung nagalain ng pamatsyag sa aton sini nga mga atleta or hindi sila safe. So mo nang ultimate priority gid naton as we speak. Yes. Sir, so other naton nga mga delegates coming from other provinces ari na diri subong sa Iloilo para sa ready na tomorrow sa pagpadulong sa Agusan? Actually, mostly tomorrow gid na mag-aabot no. Kiti matanong sini naton, it's going to be early man ang pag-abot naton dito. Kung once maka-depart ang aton nga delegation on the 15th, tentatively mag-aabot sa Agusan on the 17th. It will take 2 days agud sila makalabot dito. So given that the opening program will be on the 24th pa, kagang mga hampang mag-start pa sa 26, so may more than a week kita no na maka-prepare ang aton sini nga mga athletes. So this 1 week period is going to be the time nga maka-adjust sila sa weather, makapadayon sila dito sa tune-up games nila, and at the same time maka-imo sila no sa familiarization activities sa ila sini nga mga playing venues. Yun. Lastly, Sir Hernani, ang imo nga mensahe sa atong mga tagpalamati.
kita no sa DepEd Region 6 through the leadership of our Regional Director, Crisito A. Eco, handom gid naton makuha ang aton sining ultimate nga dream, which is rank number 1, if not rank number 2, or ma-maintain naton no rank number 3 naton. Amo gid ang aton gisining nga handom. But over in top of that is to ensure the safety sa aton sining nga mga kabataan. That's why during the pre-departure orientation, more than winning gold no is we really have to protect each and every learner athlete nga baka-participate sa palarong pambansa. So sa mga ginikanan sa sining nga mga athletes ni ipahangtang no ang inyong sining nga paminsaron, because while they are under the custody of or the care no sang DepEd, we will make sure nga safe ang inyong nga kabataan. And kita no sa DepEd, we believe in these athletes of ours. Yes. Nagapati kita sa ila sining nga sangkol, nagapati kita no sa ila sining nga himo during isang ila sining nga mga respective nga mga hampang, and we know that they can really bring more gold medals in this year's palarong pambansa. Yun. With this, Sir Hernani, madamo kay nga salamat sa imo nga ginhatag nga oras diri sa programa Balita Sosyal sa Radyo Pilipinas Iloilo. Maayong hapon, sir. Maraming nga salamat kag mayong hapon sa tanan. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. There you have it mga biyan, si Sir Hernani Escolar Jr., ang ating Regional Information Officer sa DepEd Region 6. So ready na ang ating delegates no, buwas ini sila nga adlaw magapadulong sa Agusan del Sur. So praying no sa safety sa pagbiyahe sang aton man nga Wibra delegation. Ang top priority no sang aton nga Department of Education is the safety no sang aton nga kabataan. Amo na iya ang importante, more than winning no the medals. Baganin sir no, anhon mo man na ang medals kung malain ang pamatsyag or hindi manami no ang kondisyon sang imong student athletes. So we are praying no sa safety sang tanan sa inyo nga pagbiyahe kag syempre no sa pag-train ninyo dito sa Agusan del Sur. Philippine Standard Time, 1:53 sa hapon mga biyan. This time sa kinagamo kagabi mga biyan no, sa Senado, ang aton mga biyan nga President Ferdinand R. Marcos Jr. may ara no nga issue nga statement. Ari pamatian naton mga biyan si Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. Instruction kahit na kanino na hulihin si Senator Bato. At ang nangyari, ang NBI, sinabihan ko nung lumabas yung resolution ng Supreme Court, mga alas 4 yung kaninang hapon, ay sinabi ko, umalis na kayo dyan. Nag-comply naman sila. Kaya nung kausap ko si Director Matibag, sabi niya walang NBI doon, nandito lahat kami sa opisina. At ayun po, ay dahil kung mapaalam na sa lahat ng ating mga kababayan, itong pangyayari na ito, ay tayo maging kalma lang po. Nakausap ko na si Senate President Alan Cayetano at nag-agree kami. We agree that the thing to do now is to tell our people all to calm down. And we will get to the bottom of this. Alamin natin kung sino ang gumawa nitong gulo na ito. Si Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. sa sininiyang statement no right after nga kagabi may kinagamo dito no sa Senate kung sa diin batian man no ang paglupok no sang pusil. So gani ang ato nga presidente nagpahayag no nga we will get to the bottom sang siniman no nga insidente dira sa Senate. Ibaluon no kung sino ang nag-umpisa sang siniman nga kinagamo. And according no sa aton ginklaro ni Presidente Marcos nga wala sang anuman no nga mando para dakpon si Senator Bato de la Rosa. Ang pahayag sang aton nga presidente magkalma. This time mga beno may ara pagigita nga ipabati man nga statement. Ini mga biyan no kasunod man sa mga nagaguluwa no nga mga content
sa tensyon man kahapon dira sa Senate. Miara mga biyan nga pahayag diri ang atong nga Department of Information and Communications Technology o kon DICT kag ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center o kon CICC. Ari pa matian naton. Aktibo at mahigpit na nagbabantay ngayon ang Department of Information and Communications Technology kasama natin ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center sa mga magiging kaganapan sa social media at digital platforms hinggil sa issue. Alinsunod sa aming mandato, magsasagawa ngayon ng close monitoring ang DICT at CICC sa mga posts o content na matatagpuang nanghihikayat na dagdagan pa ang gulo o maghasik ng karahasan. Nananawagan kami sa publiko at mga netizens na maging responsable sa pagbabahagi ng impormasyong online tungkol sa insidente. Sa panahon ng tensyon at pangamba, walang puwang ang pagpapakalat ng mga fake news. Aktibo at mahigpit na nagbabantay ngayon ang Department of Pahayag man sang ato nga DICT kag sang ato no nga CICC no natuhoy diri no sa mga nagaguluwa no nga mga sala nga impormasyon, mga fake news no, mga misinformation sa aton man sa social media. So according sa ato nga DICT, naka-monitor sila kaupod ang CICC and at the same time no ginahaylo gid ang publiko no nga likawan sa pag-share no o kung pag-post sang anuman sa social media nga maka-trigger pagid nga makapalala pagid sa sining sitwasyon. We know no nga we have different political colors pero ang importante sa subong mga abingan nga tinion kalmado kita tanan and at the same time no matumod naton sinugid man ang nag-umpisa sang sini nga kinagam. Philippine Standard Time na una 58 sa hapon. Wala nagdas na nabiling nga oras sa aton man nga pagpangalagad diri sa programa Balita Sosyal. Thank you so much sa ato no nga nangin bisita sa bunga hapon si Hernani Escola Jr., ang Regional Information Officer sang DepEd Region 6. Thank you mga sa ako mga katuwang technical sa studio, Engineer Roy Louie Kaipang kag sa among transmitter, Sir Jeffrey Betita. Ako na lang gid mga biyan si Marian Grace Aranyata kag ini ang Balita Sosyal. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.